As promised, in this video, I'll be sharing with you yung mga remedies para ma-prevent or at least ma-minimize itong morning sickness sa ating mga buntis, plus yung mga tips na nasubukan ko mismo at masasabi kong effective. Hello, beautiful mamas and papas! Welcome to Mama Graziel channel. Last uploaded video natin ay all about morning sickness, basic information, signs and symptoms of morning sickness, kung sino ba yung at risk na maka-experience ng morning sickness, kung delikado ba ito, and more. If you are experiencing pagsusuka at pagduduwal, or tingin mo na makaka-experience ka nito in the future, I encourage you to watch that video para maintindihan mo kung anong nararanasan mo mismo. Our topic this time ay about naman solusyon para ma-prevent or kung hindi man at least ma-lessen itong morning sickness sa ating mga buntis. Pero bago tayo dumiretso, syempre, I will invite you to kindly subscribe to Mama Graziel channel and click the bell para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video. Alright, let's get into it. Sisimulan muna natin sa mga remedies na in-advise sa akin ng GP or ng midwife. Number 1 ay wag na wag kang magpapagutom kasi isa to sa mga trigger ng morning sickness. And aside pa dito ay masakit ito sa tiyan. Number 2 ay kumain ng about 5 to 6 small meals a day rather than 3 big meals. Pakonti-konti lang kasi based sa experience ko na kaakibat nitong morning sickness ang indigestion. Share ko lang din to ha kasi nung first few days ko pa lang na naka-experience itong morning sickness na to ay continue lang ako sa usual na eating pattern ko or eating habit ko na yung hindi pa ako buntis, yung big breakfast, big lunch, little snacks. Kasi hindi na ako nagdi-dinner. Ganun yung ginagawa ko. Tapos, after kumain, napapansin ko na parang ang tiyan ko sobrang tigas niya na halos puputok na sa tigas. Though yung kinakain ko, same lang sa regular meal na kinakain ko before o kaya mas konti pa nga. Tapos after few days na ganito yung nangyari sa akin, saka ko palang na-realize na hindi pala ako agad natutunawan. Tapos syempre sinabi ko to sa midwife at tinanong ko sa kanya kung okay lang ba to, normal lang ba to na hindi ako natutunawan na sobrang tigas ng tiyan ko after kumain. Tapos yun nga na sinabi niya sa akin na kasi yung katawan daw nating mga buntis ay focus sa pag-nourish ng baby. Kaya, yung pagtunaw ay hindi na ganun ka-priority unlike before. Also, in relation to number 1 na rin, di ba nga kasasabi ko lang na 2 big meals yung ginagawa ko. Tapos, ang nangyayari, pag nagigising ako sa madaling araw, ay sobrang hapdi ng tiyan ko. Hindi ko ma-explain kung anong klaseng pain yung nararamdaman ko. Tapos, nagsistart na akong maduwal, na masusuka ako na wala namang lumalabas. Yun pala, after few days ko pa na-realize na gutom pala yung nararamdaman ko noon. Moving on to number 3. Pagkagising mo sa umaga ay dapat may nakahanda ng snacks na kakainin mo para hindi na magka-chance na mag-start itong morning sickness. Ang ginagawa ko na pagkagising ko mismo, nagtutoast lang ako ng sliced bread. Isa lang, tapos nilalagyan ko ng palaman, pwede ring pandesal, tinapay, crackers, kung anong meron ka sa bahay. Ang laking tulong nito, lalo na nung kasagsagan pa ng morning sickness ko kasi nagpapasettle talaga siya ng tummy. Number 4, I drink plenty of fluids, preferably water. This is a challenge for me, pero ang ginagawa ko, ang style ko dito or ang tricks ko dito, as advised na rin by my GP na sip lang ng sip ng water. Ano lang, inom ka lang ng konting water tapos from time to time para hindi ka ma-dehydrate. Kasi kung nakaka-experience ka ng morning sickness, alam mo yung feeling na kahit itong tubig na to ay napakahirap inumin. Also, may napanood din pala ako sa, I think sa YouTube din napanood ko na sabi ng OB-GYN na ang tricks daw dito na yung crushed ice, para hindi mismo water ang iinumin mo, crushed ice, yung pakonti-konti mong iinumin or ngangatain mo siya. Not in the morning ha, kasi mahirap na nawala yung laman yung tiyan mo, tapos malamig kakainin mo. Number 5, ay iwasan mo na yung mga fatty foods at maaanghang. Sa mga spicy lover dyan, like me, ay taste muna ng konti ha, para na rin sa kabutihan natin yan. Number 6, ay choose your food wisely, kasi may mga pagkain naman na katanggap-tanggap sa tummy ng may morning sickness at may mga pagkain din na nakaka-trigger pa. Also, avoid mo rin yung mga nakaka-acid kasi ayaw natin may morning sickness ka pa tapos ma-heartburn ka pa, doble-doble na. Number 7, ay prepare ka ng healthy snacks like fruits or nuts. Yung mga binibili ko nung time na yon, yung mga flavored kasi honestly, yung panglasa ko, like example sa mga cashew, sa mga mani-mani, medyo mapapait siya. So, binibili ko yung may flavor siya ng konti na
either salty or lightly salted o kaya naman barbecue, mga ganyan. Depende na kung anong type mong kainin, basta stick ka sa mga nuts and fruits. Number 8, na I've read na anything with luya daw ay makakatulong sa morning sickness. Like soup na may luya, tulad ng arroz caldo, sopas, or kahit ano pong maisip mo, ginger bread, ginger biscuits, o kaya naman yung ginger candy. Hindi ko nasubukan yung iba, maliban sa soup, na yun yung parang gustong-gusto ng tummy ko, mga soup. Number 9, makakatulong din daw yung acupuncture. Ito yung lalagyan ka ng madaming maninipis na karayom, pero syempre, hindi ko na rin siya nasubukan. Ayun lang sa studies na pwede siyang makatulong sa morning sickness. Number 10, last but not the least, iwasan mo yung triggers. Mapaamoy man yan, mapapagkain man yan, anything man yan na kung feeling mo ay sumasama yung pakiramdam mo, every time nakakaamoy ka ng certain smell or certain food, iwasan mo na yan. Kung sa ngayon hindi mo pa nalalaman or nadidiscover kung ano yung mga trigger ng morning sickness mo, I don't worry kasi as day goes by, madidiscover mo rin yan. Malalaman at malalaman mo rin yan. Ito rin kasing worry ko before na hindi ko alam kung ano ba yun, pero nga, sa kadalasang pangyayari siya, halos araw-araw ba naman na morning sickness ka, ay marirealize mo na rin kung ano yung mga dapat mong iwasan. Pumunta naman tayo sa mga additional tips na mga ginawa ko at nag-work sa morning sickness ko. Yung iba dito ay based sa studies, yung iba naman ay based sa experience ko na na-discover ko siya. Kasi alam mo na pag ikaw na ang nakaka-experience itong morning sickness, parang feeling mo gagawin mo yung lahat para lang umukay yung pakiramdam mo. Hindi talaga madali. Anyway, simulan na natin. Number 1, try to avoid yung mabilisang kilos. Yung tipong nagmamadali ka na parang hinahabol ka. Kasi kapag ginagawa ko to, napansin ko na after few minutes lang ay naghahabol na ako ng hininga. Yung tinatawag na shortness of breath. And then, right then and there, maduduwal na ako. Magsisimula na yung nausea. Kaya as much as possible, wag mong gagawin itong mabilisang kilos na to. Number 2, ay magaan or nagpapasettle ng tummy yung mga soup. For me to nabanggit ko nga to kanina na lalo na yung may luya, tulad nga nung caldo, sopas, chicken soup, or kahit anong soup na maisipan mong lutuin. Okay din tong apple, yung wheat toast, saging, but be careful sa saging kasi nakaka-constipate yun. Third naman, ay kapag tapos ka ng kumain, ay tumayo ka na kagad from the table. Siguro naman ginagawa to ng karamihan. Ako kasi, usually, kapag after meal ko, ay nagsistay pa ako sa table. Nakikipag-bonding pa ako sa table. Pero napansin ko nga na, simula nitong nabuntis ako, ay mahina yung panunaw ko. So, feeling ko na, nakakatulong sa akin itong pagtayo ka agad after kumain. At least, bababa yung kinain. I don't know, it's just for me na, it's working for me na tatayo ka agad after meal. Hihirapan ako mag-video kasi ang kulit nitong anak ko, ni Kelly, hindi nagko-cooperate. Anyway, number 4 ay get some fresh air. Alam ko na hindi madali ang bumangon kasi mas preferred nating nakahiga kapag may morning sickness tayo o kaya nakaupo sa isang tabi, but try mo din lumabas, lumanghap ng fresh air kasi maganda siya sa pakiramdam. Number 5, na wag kang iinom ng cold water na wala pang laman yung tiyan mo. Take note na hindi bawal uminom ng malamig na water Hindi ko sinasabing wag kang iinom ng malamig na water kasi actually, partly naman ay nakakatulong itong cold water or crushed ice or icy water sa ating morning sickness. But don't do it kapag wala pang laman yung tiyan mo. Experience ko kasi na sinasabi ko nga ay nakakatulong itong cold water or icy water or crushed ice water ay ginagawa ko na siya sa morning na pagkagising ko lang mismo, yun na kagad yung iniinom ko. Tapos napansin ko na parang hinahalo ka yung tiyan ko na para siyang ginaganon yung tiyan ko. Tapos, hindi ko alam kung ano yung dahilan nito. Bali, yun, patuloy ko pa rin siya ginagawa ng few days. Tapos na pansin ko nung itinigil ko siya, ay humupa naman yung pagsakit niya. Kaya parang na-conclude ko na yun yung dahilan kung bakit sa umaga ay ganun yung nararamdaman kong feeling. Pero, I don't know with you, if you really like cold water, it's your choice. I-share ko lang yung na-experience ko dito. Na, yun nga, pag wala pang laman ng tiyan, parang hindi siya magandang pasukan kaagad ng cold water. Number 6, ay kung may lakad ka, siguraduhin may baon kang pagkain at tubig. Sa ngayon, ay umokay-okay na yung pakiramdam ko. Nasa end na ako ng
first trimester. Bali, 13 weeks and few days na ako ngayon. And I feel so much better now than before. Yung morning sickness ko halos wala na. Not totally, meron pa rin pa konti-konti. Pero parang pabaybay na siya. And I'm so happy about it. Regarding naman sa bitter taste na nalalasahan ko, on and off siya. Tapos, hindi lang siya ngayon bitter taste, sour taste na naman siya na. On and off nga siya. Depende sa kinakain ko. Ang napansin ko ay after ng milk, nagdi-drink na pala ako ng milk. Bali, ilang days na rin ako nagme-milk. After ko ng milk or after ko kumain ng sweet or anything, yung aftertaste ko ay sour. Yun yung napansin ko. Pero, so much better than before. Kaya, okay na ako dito. Ayoko na ng morning sickness. Oo nga pala, may mga gamot ha na para masolusyonan itong morning sickness na to. But, wag na wag kang iinom ng gamot na hindi nireseta sa'yo ng OB or ng midwife mo. Kasi hindi safe lahat ng gamot sa buntis. Okay? Make sure na tatandaan mo yan. This is the end of our topic. I was planning to share. Bali, lalagay ko na lang yung photos ng mga ibang pictures ng mga kinakain ko while I was experiencing morning sickness. Hindi lahat, hindi ko everyday nagagawa ang pag-take ng photo. I think I only have few photos na pwede kong i-include somewhere sa screen para makita mo siya. Yun. Thank you very much for watching this video, for being with me on this video. Sana naman ay may natutunan ka sa video ito. Sana yung mga information na sinabi ko ay magamit mo, may apply mo sa'yo kung nakaka-experience ka nitong morning sickness na to para gumaan ang pakiramdam mo at maremedyohan iyang nararamdaman mong pagsusuka at pagduduwal. Yun. And of course, please like this video. If you enjoy this, share this with your friends. Baka sakaling kailangan nila ng ganitong information. Thank you once again. Have a wonderful day and I'll see you on the next video. Bye!